Ray, paano natiyak ng DA na sumunod yung mga retailer sa itinakdang presyo sa bigas at ano ang pag-uusapan ng grupo ng retailer? Ella, ayon sa Department of Agriculture, dineputize nila yung National Food Authority para i-assess o suriin kung tama ang kalidad o klase ng ibinibentang bigas sa merkado at kung tama ba ang presyo nito. Ayon sa DA, nasa 95% nga ng mga retailer ay sumunod sa ipinatutupad na price cap. Hindi nila matutukoy ng karaniwang consumer kung akma ang mga label ng bigas. Pero ang NFA ang may expertise para sa pagsusuri ng produkto. Ang mga hindi pa makakasunod o nakakasunod ay patuloy ang ginagawang pagbibigay ng impormasyon ng pamahalaan kaugnay sa pagtatakda ng presyo. Sa ngayon hindi pa masabi ng DA kung hanggang kailan ipatutupad ang price cap. Pero inaasahan ng kagawaran na bababa ang presyo sa panahon ng anihan. Pansamantala lamang nila ang pagtatakda ng presyo ng bigas. Iko-connecta rin ng DA ang mga retailers sa mga supplier na mas mababa ang alok na presyo. Narito ang bahagi ng panayam kay Atty. Willie Ann Angsi, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Sa monitoring na ginawa natin the past few days, most naman po ay nagko-comply at mukha naman pong tama ang binibenta nila. Pero meron pa rin po tayo mga naririnig na reports galing sa mga consumers na may iba nga po na tingin nila ay hinaluan. Kung meron po tayong makikitang ganyan, i-report po natin sa 8888 at aaksyonan po natin ang agaran yan. Samantala, Ella, nagsasagawa ngayon ng pulong ang Grain Retailers Confederation of GRECON at nais nilang malaman sa kabuuan kung gaano naapektuhan ang kanilang hanay ng pagpapatupad ng price cap sa bigas. Ella? Alright, maraming salamat, Ray Pelayo.